Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ferrer. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Palawan. Nang mga panahong ito, naninirahan sa isang isla ng Palawan itong si Ferrer. Ang pangunahing hanap buhay ay ang pagtatanim ng seaweed sa karagatan. Minsan ay nangingisda din ito o hindi kaya nakikibilad ng inaning seaweeds ng mga kababaryo. Mahirap ang pamumuhay sa lugar. Kaya naman lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinapatos na ng binata. Maging ang pagbabangka ng mga turista sa lugar. Pinasok na nito para lamang may ipakain sa mga kapatid. Panganay sa 5 magkakapatid itong si Ferrer. Iniwan ng mga magulang kaya napilitan itong itaguyod ang mga nakababatang kapatid. At dahil desperadong magkapera, hindi nito alintana ang hirap ng trabaho. Dahil dito, nagkaroon ng hindi malilimutang karanasan ang binata. Isang hapon, habang nagpapagpag ng mga lubid na pagtataniman ng seaweeds, may mga kalalakihang lumapit sa kanya. Sa bihis ng mga ito, napagtanto ng binatang turista ang mga kalalakihan. Kasama ng grupo ang kapitan ng kanilang baryo. Kinausap nito ang binata. Kailangan ng mga ito ng maghahatid sa kanila doon sa kumpol. May mga sasadyain silang tao roon. Maaari mo ba silang ibangka? Magbabayad sila ng kahit magkano, Ferrer. Ano, papayag ka ba? Tanong ng kapitan. Doon lang po ba ang punta nila? Parang napakalaking halaga naman yata ng kaya nilang ibayad. Pero sige, ibabangka ko sila. Pero wag lang nila ako ipapasok sa bulsa nila. Kilala mo ko, Kap. Tugon ng binata. Alam ko, pero siguro naman hindi ka lulukohin ng mga yan. Ano, papayag ka na ba? Yung bangka ko na lang ang gamitin mo para mas malaki. Wika ng kapitan. Kaunting background sa ating karakter. Kilala si Ferrer bilang sanggano sa lugar at ilang turista na din ang ginulpi nito dahil sa pangluloko. Hindi lang sa kanya, kundi maging sa ilang kasamahang nagbabangka. Isa rin sa mga tanod ng kanilang baryo itong si Ferrer. O sige, papayag ako. Anong oras daw ba ang alis nila? Bukas na ba? Tanong ng binata. Hindi, Ferrer. Ngayong gabi na daw. Tugon ng kapitan. Napahinto ang binata sa ginagawa. Tumingin sa mga turista. Hoy kayo dyan, nasisiraan na ba kayo ng ulo? Alam niyo ba kung ano ang meron doon sa kumpol? Tanong ni Ferrer. Ngunit walang sumagot sa mga ito. Kaya napailing na lang ang binata at binaling nito ang tingin sa kapitan. Tinanong kung sinabi ba nito ang tungkol sa isla na tinatawag nilang kumpol. Ayon naman sa kapitan, binilinan niya ang mga turistang mag-ingat. Sa mga hindi nakakaalam, ang islang tinatawag na kumpol, hindi talaga totoong pulo. Ito ay ang pangkat ng mga kabahayan na itinatayo sa gitna ng laot ng ilan sa mga sinaunang nanirahan sa probinsya. At sinabi ding mula sila sa karatig pulo na sakop ng bansang Malaysia na piniling dito manirahan sa bansa. Walang sino man ang pumupunta sa lugar
dahil may sarili silang batas na sinusunod. Nakikipagkalakalan ang mga nakatira doon sa pamamagitan ng pagbabarter o palitan ng produkto. Hindi rin kumikilala ng salapi ang mga ito. At ayon sa mga nakapunta na doon, mahigpit na pinagbabawal ang tumingin sa mga mata ng kinikilala nilang pinuno. Isang bagay pa ang kinakatakot ng mga tao sa lugar na yon. Ang usap-usapang kumakain ng tao ang mga nakatira sa kumpol. Balik tayo sa kwento. Habang hinahanda ng binata ang bangka, ikinakarga din ng mga turista ang kanilang mga kagamitan. Aksidenteng nabuksan ng isa sa mga kahon. Nakita ni Ferrer na ang laman ng kahong yun ay mga baril. Bigla nitong hinila ang damit ng isa sa mga naghahakot ng kagamitan. Anong ibig sabihin nito? Bakit may dala kayo mga barel? Tanong ng binata. Huwag ka nang puro tanong. Ihatid mo na lang kami doon. Dahil binayaran na namin ang serbisyo mo. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Hindi na nakapagsalita si Ferrer. Kaagad nitong tinulak ang bangka papunta sa laot. Nang makasakay na ang lahat, mabilis itong pinatakbo ng binata. At nang malapit na sila sa kumpol, sinabihan ng isa sa mga kalalakihan ang binatang patayin ang makina ng bangka. Sumusunod lamang sa utos ng mga kalalakihan. Ngunit sa isip-isip nito, sa oras na magkamali sila, sisiguraduhin niyang mananagot ang mga ito. Pagkadikit pa lamang ng dulo ng bangka, kagad namang bumaba ang mga kalalakihan kasama dala ang kanilang mga kagamitan. Inilayo ni Ferrer ang bangka at nagpa siyang umidlip. Habang inaantay ang pagbabalik ng pangkat, at habang nagpapalutang-lutang ito sa karagatan, biglang nakarinig ng sigawan ang binata. Kasunod nito ay mga putok ng baril. Umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran ang malakas na pagsabog. Dali-daling pinatakbo paikot ng kumpol ang bangka upang makita kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nitong pinagpapatay ng mga kalalakihan ang mga nakatira doon. Halos maiyak sa galit si Ferrer na mga sandaling yon dahil alam nitong mabuting mga tao ang nakatira sa lugar. Hindi na hinintay pa ng binatang makabalik sa bangka ang mga pasahero. Dali-dali nitong pinaandar ang bangka papunta sa dalampasigan at sinugod sa tahanan ang kapitan. Laking gulat nito nang biglang sipain ni Ferrer ang pinto. Saktong nagbibilang ito ng perang nakalagay sa bag. Nanlaki ang mga mata ni Ferrer dahil alam niyang ito ang kabayarang tinanggap ng kapitan upang dalhin ang mga kalalakihan sa kumpol. Walang iya ka talaga, Kapitan Bitong. Paano mong naatim ang ganong gawain? Paano kang nakakatawa na may mga taong mapapahamak sa ginawa mo? Wika ni Ferrer habang hinahatak ang kwelyo ng damit ng kapitan. Huwag ka nang magmalinis, Ferrer. Tumanggap ka din ng ibinayad nila. Kaya kasama ka dito, sa ayaw at sa gusto mo. Tugon ng kapitan. Dali-daling kinuha ng binata ang pera sa bulsa at sinampal ito sa kapitan. Ito, sa'yo na to, Kapitan. At lunukin sana ng konsensya mo ang mga ginawa mo. Wika ni Ferrer, sabay tulak sa kapitan. Alam nitong malalagay sa kapahamakan ang kanilang baryo dahil sa sumpang dala ng mga katutubong nakatira doon. Kinabukasan, naghahanda ng pumasok sa paaralan ang mga kapatid ni Ferrer.
Nakapila na ang mga ito para humingi ng baon. Ngunit hindi makapagbigay ang binata dahil wala itong pera. Pasensya na kayo ah. Walang pera si kuya ngayon eh. Huwag na muna kayong pumasok. Wika ng binata. Nalungkot naman ang mga ito. Nadurog ang puso ni Ferrer dahil gustong-gusto ng mga kapatid nitong mag-aral. Medyo malayo din ang paaralan mula sa kanilang tahanan, kaya kailangan pa ng mga itong mamasahe papunta doon. Ngunit nauunawaan din ng mga ito ang kanilang kalagayan. Magpagpag na lang po tayo ng lubig, kuya, para makapagtanim tayo. Wika ng kapatid nitong si Bitoy. Habang nagtatrabaho, napansin ni Ferrer ang bangka ng mga militar na papunta sa nasirang mga bahay sa kumpol. Biglang sumikip ang dibdib ng binata nang maalala ang kalunos-lunos na sinapit ng mga tao doon. Inakala ng binatang tapos na ang kaguluhan. Ngunit isang madaling araw, habang nanlalambat, nakakita ito ng malalaking nilalang na lumalangoy sa tabi ng bangka. Inakala nitong mga lumba-lumba lamang ang mga yun. Pero nang makalapit ito sa kanya, naaninag ni Ferrer ang figura ng mga taong lumalangoy. Dali-daling binitawan ng binata ang lambat at sinimulang paandarin ang bangka. Ngunit huli na ito dahil nakasampa na ang isa sa mga nilalang. Hindi nakakilos si Ferrer ng mga sandaling yon dahil isang aswang dagat ang nakasampa sa kanyang bangka. Ikaw ang dahilan kung bakit nakarating ang mga bandidong yon sa kumpol. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Halos maubos kami. Hindi mo na inisip ang kabutihang ginagawa namin para sa inyo. Nagawa niyo pa kaming ipahamak. Wika ng aswang. Hindi ko alam na ganun ang gagawin nila. Dinala ko lang sila sa kumpol dahil kailangan ko ng pera para mabuhay ang mga kapatid ko. Tugon ng binata. Kayong mga tao, wala nang mahalaga sa inyo kundi salapi. At dahil sa ginawa mo, mawawala sa iyo ang lahat. Muling wika ng aswang dagat. Sabay talon sa tubig. Nakaramdam ng kakaibang takot si Ferrer. Kaya dali-dali nitong pinandar ang makina ng bangka. Pagkarating sa tahanan, nakahinga ito ng maluwag dahil tahimik na natutulog ang mga kapatid. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na sa pagsikat ng araw ay siya ding oras ng pag-epekto ng sumpa ng aswang. Biboy, gisingin mo na ang mga kapatid mo. Tatanghaliin na kayo sa eskwela. Wika ni Ferrer habang naghahanda ng pagkain ng mga kapatid. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas. Wala pa ding bumabangon sa mga ito. Kaya nagpasya na ang binatang umakyat para gisingin ang mga kapatid. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Ferrer nang mahawakan niya si Biboy dahil malamig na ang katawan nito. At nang tignan ang iba pang kapatid, wala na ding mga buhay. Nagsisigaw ito at pinaghahagis ang lahat ng mahawakang gamit sa tahanan, dahilan para maalarma ang mga kapitbahay at tumawag ng kapulisan. Nadatnan ng mga otoridad ang binatang nakaupo sa atangan habang kalong-kalong ang bunsong kapatid. Noy, anong nangyari dito? Tanong ng pulis. Manong, wala na po ang mga kapatid ko. Pinatay po sila.
Tugon ni Ferrer. At sa hindi inaasahang pagkakataon, siya pa ang napagbintangang may gawa nun. Hindi rin ito nakapagpaliwanag dahil maging siya, hindi makapaniwalang magkakatotoo ang sumpa ng Magindara. Dahil sa pangyayari, nakulong si Ferrer. Habang naroon ay lalong lumala ang kamalasang nararanasan. Pinagdiskitahan siya ng ilang preso at tanging isang matanda lamang ang naging kakampi nito. Tawagin na lang natin sa pangalang Mang Mako. Aba, puno na naman ang pasayang mukha mo ah. Napaaway ka na naman ano? Tanong ni Mang Mako. Isang hapong papasok si Ferrer sa selda. Wala naman po ko magagawa, Manong eh. Ano nga naman, pabayaan ko lang na api-apihin nila ako. Tugon ni Ferrer. Ay nako Ferrer. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin ang pamana ko sa'yo? Alam mo, wala namang mawawala eh. Madadagdagan ka pa nga. At isa pa, siguradong kakailanganin mo ito sa oras na makalaya ka. Muling wika ng matanda. Pasensya na po Manong ah. Pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganyan eh. Wika ng binata. Bigla namang natawa si Mang Mako sa sinabi nito. Ayon sa kwento mo, aswang ang nagbigay ng sumpa sa buhay mo. Bakit hindi ka naniniwala sa mga agimat? Magkakaugnay lang din sila Ferrer. Maniwala ka sa akin. At habang hindi pa nahuhuli ang lahat, tanggapin mo ang ibinibigay ko sa iyo. Tugon ng matanda. Simula nang mailipat si Ferrer sa bilibid, naging malapit na kaibigan nito si Mang Mako. Palagi silang nag-uusap hanggang sa magkapalagayang loob. Ikwinento din ni Ferrer ang kanyang buhay at ganun din ang ginawa ng matanda. Manong, bakit ako po ang napili ninyo? Alam nyo naman pong sanggano ko, di ba? Tanong ni Ferrer. Oo, sanggano ka. Pero sa tamang paraan mo ito ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit kita napili. Kaya huwag ka nang mag-inarte. Tanggapin mo na ito. Isa pa, wala din akong mapagpapasahan ng lahat ng nalalaman ko. Dahil wala akong tiwala sa mga taong nandito. Tugon ni Mang Mako. Kung tatanggapin ko po ang pamana ninyo, ano pong mangyayari? Makakapagpahinga na din ako sa wakas. Alam mo bata, wala nang pag-asang makalaya pa ako. 100 taong pagkakabilanggo ang sistensya sa isang commander ng rebelde. Kaya hindi ko na maitatama ang lahat ng maling nagawa ko noon. Pero ikaw, may mga bagay ka pang kailangang asikasuhin. At malaki ang pagkakataon mong makalabas sa lugar na ito. Wika ni Mang Mako. Napaisip si Ferrer sa sinabi nito. Kalaunan, napagpasyahang tanggapin ang alok na matanda. Isa-isang tinuro ni Mang Mako ang mga nalalaman sa binata. Hanggang sa tuluyan na niya itong magamay. Ipinamana ng matanda ang medalyon, maging ang mga libreta. At nang matapos ang pagsasanay ng binata, tuluyan nang namaalam si Mang Mako. Dahil sa tinaglay na kakayanan, nagawang makuha ni Ferrer ang respeto ng mga kasamang preso. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang paglaya. Dali-dali itong bumalik sa kanilang lugar. Isinagawa ang kanyang planong pagganti sa mga magindarang nagbigay ng sumpa sa pamilya. Ngunit hindi nito inaasahang wala na ang mga aswang sa lugar. Maging ang kumpol.
Nagmistulang tumpok ng basura na lang sa gitna ng karagatan. Hindi alam ng binata ang gagawin. Lalo lang itong nalugmok sa galit at kalungkutan. Lalo pat napagtanto nito sa sariling mag-isa na lamang siyang naglalakad sa mundo. Sa tagal ng panahong nawala siya sa baryo, may ibang tao nang umukupa ng lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan. Walang magawa si Ferrer, kundi ang magpagala-gala sa lugar. Natutulog sa mga waiting shed at kung saan man ito abuti ng dilim. Nagpatuloy sa ganong sitwasyon ang buhay ng binata hanggang sa makilala nito ang negosyanteng tawagin na lang natin sa pangalang Fahad. Isang Muslim mula naman sa kapuluan ng Mindanao. Binigyan nito ng trabaho ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ferrer na si Fahad pala ang magiging daan para makita niya ang matagal nang hinahanap. Isang hapon, habang nag-aayos ng bote ng soft drinks, isang pangkat ng mga kalalakihan ang pumasok sa kainang pinagtatrabahuhan. Tahimik ang mga itong naupo sa isang sulok. Wala ni isa sa mga kasama ni Ferrer ang nagkaroon ng lakas na loob na lumapit sa mga ito. Dahil kilala ang pangkat na yon sa lugar. Maraming taon ding nawala ang binata, kaya halos wala na itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Nakalimutan na din ang pangalan niya sa baryo. Nagulat ang lahat nang biglang basagi ng isa sa mga kalalakihan ang bote ng soft drinks sa kanilang lamesa. Bagay na nakapagpainit ng ulo ni Ferrer. Marahan itong tumayo, dumampot ng walis at pangdakot para pulutin ang mga nabasag na bote. Nakatitig sa kanya ang mga kalalakihan at nang makalapit na siya ng husto, walang sabi-sabi sinuntok ng isa sa mga ito ang binata. Napapikit si Fahad dahil inaakala nitong bubulagta sa sahig si Ferrer. Ngunit laking gulat ng mga naroon dahil pagtingin nila sa binata, hawak-hawak nito ang kamay ng lalaki. Unti-unting napaluhod habang namimilipit sa sakit. Sandali lang akong nawala dito . Naghari-harian na kayo. Ang lalakas ng loob niyo . Wika ni Ferrer. Pakiusap. Bitawan mo ako. Ang kamay ko. Pasensya na. Hindi na namin uulitin. Tugon ng lalaki. Sa tingin mo, ganun lang kadali ang lahat? Matapos mo kung pakitaan ang abilidad mo, naakala mo kung sino ka? Kailangan mo yatang makilala kung sino ang kausap mo . Muling wika ng binata. Nanlaki ang mga mata ng lalaki dahil namukaan niya ito nang hawiin ni Ferrer ang kanyang mahabang buhok. Ferrer, buhay ka ba pala? Pakiusap, bitawan mo ako. Ayokong madamay sa sumpa ng kabalasan mo sa buhay . Muling wika ng lalaki. Lalong nag-init ang ulo ng binata at walang awa niyang pinagsusuntok ang lalaki hanggang sa hindi na ito makilala. Nagsipagtakbuhan naman ang mga kasama nito. Nang mawalan na ng malay ang lalaki, itinapon niya ito sa labas ng kainan. Yan ang bagay sa inyo. Masyado kayong naghahari-harian dito . Wika ni Ferrer. Dahan-dahan namang lumalapit sa kanya si Fahad at kinagulat ng binata ang sumunod na sinabi nito. Ikaw nga ba talaga yan, Ferrer? Ang kaibigan ng aming mga magulang. Matagal kitang hinanap at nagpapasalamat akong tadhana mismo ang nagdala sa iyo rito. Wika ni Fahad.
Manong, sandali nga lang. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo eh. Bakit? Ano bang ibig niyong sabihin? Tugon ni Ferrer. Naaalala mo ba ang Isla Kumpol? Isa ang mga magulang ko sa namatay. Oo, Ferrer. Isa akong magindara. At ako din ang sumampa sa bangka mo para ibigay ang sumpa sa mga kapatid mo. Wika ni Fahad. Nanlaki ang mga mata ni Ferrer. At hindi nito namalayang sakal-sakal na niya si Fahad. Alam mo ba kung paano mong sinira ang buhay ko? Alam mo ba kung paano mong inalis ang karapatan ng mga kapatid kong mabuhay? Hindi, di ba? Bakit nyo nga naman iintindihin yon? Hindi naman kayo namamatay. Wika ng binata. Patawarin mo sana ako, Ferrer. Nabulagan lang din ako ng galit. Hindi ko inakalang magagawa ko yon. Alam kong naging mabuting tao ka sa aming mga taga-kumpol. Ngunit ito pa ang ginanti namin sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako. Tugon ni Fahad. Patawad? May babalik ba ng hinihingi mong kapatawaran ng nawalang buhay ng mga kapatid ko? Pero ganun pa man, huli na ang lahat. Kahit mapatay pa kita, alam kong wala na din akong magagawa pa. Ang mga kalalakihang ibinangka ko papunta sa kumpol. Sabihin mo sa akin, anong ginawa nila? Tanong ng binata. Kinuha nila ang lahat ng mga ari-arian namin. Pinagpapatay ang mga nakakatanda, kasama ang mga magulang ko. Pero nagawa kong makatalon sa tubig, kaya naisalba ko ang sarili ko at ilan sa mga ari-arian namin. Nakatakas ang mga kalalakihang yun, Ferrer, at alam ko kung saan sila matatagpuan. Tugon ni Fahad. Ayon pa dito, kilalang pirata ang mga kalalakihang yun at natunugan nilang maraming ginto sa kumpol. Kaya nila ito pinasok. Mapapatawad lang kita. Sa oras na maputol ko ang ugat ng lahat ng ito, samahan mo ko kung nasan sila. Wika ni Ferrer. Huwag kang mag-alala dahil yun din ang gusto kong gawin. Tugon ni Fahad. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kagad na ding lumakad sina Fahad at Ferrer. Dinala ng magindara ang binata sa isang maliit na isla kung saan halos walang nakatira. Nakita ng mga ito ang maliit na kubong nakatayo sa tabi ng dalampasigan. Ayon kay Fahad, ito ang nagsisilbing lungga ng mga sumalakay sa kumpol. Hindi na nagsayang ng oras ang binata. Dali-dali itong lumapit sa kubo. At nang mapagtantong may mga tao sa loob, sinipa nito ang pinto. Pinagsusuntok ang sinumang makasalubong. Tumambad sa binata ang pamilyar na muka. Isa sa mga pasahero niya nung gabing mangyari ang insidente. Si Baldo. Walang pagdadalawang isip sinugod niya ito at walang tigil na ginulpe. Samantalang si Fahad naman, pinagpapatay ang mga kasamahan nito. Napasigaw ang mga kalalakihan dahil sa takot, lalo pa nang makitang magbagong anyo si Fahad. Isang malaking nilalang, may katawan ng tao. Ang balat nito ay nababalot ng maitim at napakatigas na kaliskis. Mahaba ang pangil at nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Ikaw yung bangkerong inarkila namin. Walang hiya ka. Buhay ka pa pala. Wika nito, sabay tutok ng baril sa binata. Ngunit hindi ito pumuputok ng kalabitin ang gatilyo.
Makailang ulit niyang kinasa ang baril, ngunit wala pa ding nangyari. Hanggang sa nagpasya si Ferrer na tapusin na ang buhay nito. Ikinumpas ng binata ang kamay habang nag-uusal ng dasal. Unti-unti namang kumikilos ang kamay ni Baldo hanggang sa maitutok na nito ang baril sa sarili. Wala kayong kaalam-alam sa mga pinagagawa ninyo. At nang dahil sa kasakiman sa pera, maraming buhay ang nawala. Kaya nararapat lang na buhay nyo din ang maging kapalit. Wika ni Ferrer. Sabay tikom ng kamao. Umalingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran ang malakas na putok ng baril. Kasunod nito ang pagbagsak ng walang buhay na katawan ni Baldo. Sa wakas, naipagiganti ko na din ang aking mga magulang at ibang kalahi. Ferrer, sana mapatawad mo ko sa pagkamatay ng mga kapatid mo. At bilang kabayaran, kunin mo ang lahat ng kayamanang naitabi ko doon sa kainan. Ikaw na din ang mamahala sa lugar. Ngayong tapos na ang misyon ko, wala na akong dahilan para manatili pa dito. Wika ni Fahad. Hindi na nakapagsalita pa si Ferrer dahil mabilis na tumakbo papunta sa dagat ang nilalang at dali-daling nakalayo. Bumalik ang binata sa kainan ni Fahad. Hinanap ang sinasabing kayamanan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang matagpuan nito ang isang malaking kahon na punong-puno ng sinaunang gintong barya. Napangiti ang binata dahil alam niyang ito ang simula ng totoong pagbabago ng buhay. Sa kasalukuyan, si Ferrer na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking taniman ng seaweed sa Palawan. Siya din ang tumutulong sa mga mahihirap na kababaryo doon upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Bagaman walang nakakaalam ng totoong pangyayari, masaya ang mga taong may isang kagaya ni Ferrer na tumutulong sa kanila sa kabila ng pait na sinapit nito. Hindi nawala ang pagmamahal ni Ferrer sa kanyang mga kababaryo at paunti-unti nagawa nitong baguhin ang mga buhay nila. Kung dati, nag-aalala ang mga ito kung ano ang kakainin nila sa susunod na kainan. Ngayon, masaya na silang nagtatrabaho nang hindi kumukulo ang sikmura. At ito ay dahil kay Ferrer at sa nakuha nitong kayamanan ng Magindara. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Elmer. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Zamboanga. Nang mga panahong ito, nagluluksa ang pamilya ni Elmer. Kakapanaw pa lamang ng Kuya Orlando dahil sa isang aksidente. Maagang nabiyuda ang asawa nito na tawagin na lang natin sa pangalang Elena. 6 na buwan nang nagdadalang tao. Kaya't ang kasakasama ni Elmer sa bahay ay ang kanyang ama't ina at si Ate Elena. Siya nga pala, 12 anyos pa lamang siya nito. Kasalo niya sa silid ang asawa ng kapatid. Siya ang nagsisilbing bantay nito at mauutusan kapag may kailangan. Isang hapon, inutusan siyang mangahoy ng kanyang ama. Abala itong nagluluto ng kopra kasama ang ina. Dahil walang sasaway sa kanya at walang nakakakita, naisipan niyang pumunta sa liblib na lugar. Mas maraming punong kahoy roon na pwedeng mapagkunan ng panggatong. Unang beses pa lamang niya sa lugar. Kapag nangangahoy dati ay sa bungad lamang. Sa pagtapak sa kakahuyan,
Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ito ng kilabot. Parang may nagmamasid sa kasulok-sulukan. Pero hindi niya ito pinansin. Sa kanyang sarili, baka sa isip niya lamang ito. O hindi kaya na sobrahan siya sa kape kaya ninenerbiyos. Pinagbabawalan na ito ng ina na uminom nito magmula ng kahiligan. Nagsimula na si Elmer na manguha ng mga tuyong sanga. Pinipili yung medyo matataba at nilalagay sa bitbit na sako. Kalahating oras ang tinagal bago nakapuno. Matapos yon, napagpasyahan na ni Elmer na umuwi habang pasa ng sako. Sa murang edad, malakas na ang pangangatawan nito dahil maaga itong sinanay ng ama sa mabigat na gawain kagaya ng pagbuhat ng kopra. Pero habang papauwi, napansin niyang tila naliligaw siya. Alam ni Elmer na tama naman ang dinaanan. Nagtataka ito kung bakit naroon siya sa batis at kawayan nang wala naman kanina. Kaya sa palagay niya, baka sa iba siya lumusot. Naglakas loob siyang tahakin ang ibang daan at nagbabaka sakaling makalabas doon. Kaso nga lang, hindi niya pa rin makita ang daan. Nasilayan lamang ni Elmer na merong nag-iisang kubo doon. Alam niyang merong tao dahil narinig niyang merong nagtatadtad sa loob. Umistambay siya sa labas ng kubo. Hihintayin lamang na may lumabas at saka magtatanong. Pagkatapat sa pintuan, nakarinig siya ng malalim na pag-angil. Ang tunog nito ay hindi kagaya sa aso o sa pusa. Bago ito sa pandinig, nanunuot sa katauhan ang nakakapangilabot na tunog. Nang umangil ang hayop, saka naman huminto ang pagtaga. Nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa pintuan. Maya-maya lang bigla itong nagbukas. Bumungad ang isang matandang kubang lalaki. May hawak na mahabang itak at seryosong nakatingin sa kanya. Manong, naliligaw po ko. Gusto ko lang pong magtanong kung paano makalabas sa kagubatang to. Tanong ni Elmer. Makailang ulit pa siyang tinignan ng matanda. Kulang na lamang ay magdikit ang mukha sa sobrang lapit. Ilang saglit pa, ipinahid ng matanda ang dugong nakakapit sa itak doon sa dingding. Sa palagay niya, nagkatay ito ng hayop kaya abala kanina sa pagtadtad. May manok kasing pagala-gala sa lugar. Maya-maya pa, nagsalita na ang kuba. Nakikita mo ba yung daan na yon? Yung sa gitna. Diretsuhin mo lang ang paglalakad at makakalabas ka na sa lugar na ito. Teka bata, baka nagugutom ka na. Baka gusto mo munang kumain. Nakangiting alok na matandang kuba. Subalit tumanggi siya dahil maya-maya lang uuwi na ang ama't ina galing sa koprahan. Baka hanapin siya ng mga ito. Hindi naman siya pinilit ng matanda. Pero nagtanong ito kung saan matatagpuan ang tahanan ni Elmer. Kaagad naman itong sumagot. Napatango ang matanda habang sinasabing, "O sige, umuwi ka na iho. Pero balita ko, may buntis kayong kasama sa bahay ah." Wika na matandang kuba. Nagulat siya sa kung paano nitong nalaman na meron silang kasamang buntis. Subalit nagmadali na siya, kaya nagpaalam na sa matanda at tinahak ang daan pauwi. Habang naglalakad, hindi pa rin mabura sa isipan ang mga sinabi nito.
at kung papaano ito ngumisi habang tinutuluan ng laway. Naisip niyang baka baliw ang taong yon dahil ganun na lamang kung umasta. Hindi nagtagal. Nakauwi na siya sa tahanan. Tama nga ang hinala dahil naroon na ang mga magulang. Galit na galit ang ama at naghihintay sa kanya. Natanong siya nito kung saan galing at kung bakit natagalan. Wala kasing kasama kanina si Ate Elena. Sumagot si Elmer at sinabing nanggaling sa masukal na kakawian at doon nanguha ng mga panggatong. Lalong nagalit si Mang Puldo, ama ni Elmer. Ayon dito, delikado doon at paano kung naengkanto siya. Nangatwiran itong nakauwi naman siya ng ligtas. Dito na natahimik ang ama at kinuha na ang panggatong. Samantalang ang ina naman, pinagsabihan siyang wag na wag nang babalik doon. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tuloy-tuloy hanggang sa mag-alas 8 ng gabi. Kaya nag-igib na ng tubig si Mang Puldo dahil malakas ang kutob niya na merong darating na bagyo. Elmer, tulungan mo ako sa pag-iigib ng galon. Siguradong dodumi na ang tubig dahil magkakabagyo. Wika ni Mang Puldo. Sumunod naman si Elmer kay Mang Puldo. Matapos nilang mag-igib, napakinggan nila sa radyo na meron ngang sakunang paparating. Kaya pinag-iingat ang lahat. Maayos naman ang bubungan nila dahil gawa sa yero. Yung bintana na lamang ang kanilang sinara para hindi pasukan ng tubig. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, nagpunta na sila sa kwarto para matulog. Ang hipag niya ang nasa ibaba ng double deck, samantalang siya naman ang nasa itaas. Habang natutulog, bigla itong naalimpungatan dahil lalong lumakas ang ulan. Inilihis niya yung kurtina kaya nakita sa bintana ng salamin ang nangyayari sa labas. Madilim ang paligid, pero dahil sa tulong ng ilaw sa labas, nakikita naman ang mga punong parang dinuduyan ng hangin. Medyo baha na rin. Kaso nga lang, meron siyang napansin sa hindi kalayuan. Ang buong akala niya ay baka puno lang. Ngunit nakita niyang gumagalaw ito at naglalakad palayo. Nangilabot siya nang mapansing kuba ang likod nung nilalang. Pamilyar sa kanya yung taong yun. Parang kanina pa nagmamatsyag sa kanila. Nabawasan na lamang ang kaba sa dibdib nang mawala na ito sa paningin. Marahil, nakalayo na ang matandang kuba. Medyo sumikip ang dibdib sa hindi malamang dahilan. Naisipan niyang magpunta sa kusina para kumuha ng tubig na inumin. Bago tuluyang makalabas ng kwarto, nakita niyang gising pa pala si Ate Elena. Hinihimas ang maumbok na tiyan. Kaya natanong niya kung ayos lamang ito. Kanina, Elmer, hindi eh. Biglang kumirot ang tiyan ko. Kalahating oras ang tinagal. Ngayon lang nawala. Sa palagay ko nga, baka sa alimuong ng lupa na naaamoy ko sa labas. O hindi kaya, baka sa, alam mo na, kaya sumasakit ang tiyan ko. Wika ni Ate Elena. Ganun po ba, ate? Gusto mo ba ng tubig o kaya gatas? Kukuha ako sa kusina. Alok ni Elmer. Sumagot ito na kahit tubig na lamang dahil nauuhaw na siya. Kaya't kumuha ito ng isang baso at binigay sa hipag. Maraming salamat, Elmer. Teka, bakit nagising ka? Dapat masarap ang tulog mo dahil maulan na.
Tanong ni Ate Elena. Hindi na sinabi ni Elmer ang totoo. Nagdahilan na lamang na kanina ay malakas ang kulog kaya naalimpungatan. Maya-maya pa, sa hindi malamang dahilan ay natanong niya si Ate Elena kung meron bang nakatira sa kakahuyan. Nagtaka ito sa naging tanong, ngunit meron itong nabanggit sa kanya. Noong magnobyo pa lang kami ng kuya mo, naikwento niya sa akin yung katotohanan tungkol sa pagkawala ng kaibigan niya. Atin-atin lang to, Elmer, ha? Sana'y walang ibang makaalam kahit sila tatay at nanay mo. Maliwanag ba? Noong dapit hapon, papunta sila ng kaibigan niya sa kagubatan para manghuli ng ibon na gagawin sanang pulutan. Maraming ganun sa kakahuyan, lalo kapag sa ganitong oras. Sa kalagitnaan ng paghuli nila, merong sumunggab sa kaibigan niya. Isang asong itim na ubod ng laki. Kinaladkad yung kaibigan niya sa masukal na lugar. Hindi na niya nasundan dahil sa naging bilis ng pangyayari. Hindi niya magawang ipagtapat sa mga magulang ng kaibigan yung tunay na nangyari sa hindi malamang dahilan. Basta ang sinabi niya lang sa mga ito, hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Pero sa palagay ko, Elmer, malakas ang kutob kung tinakot siya ng aswang. Marahil sa oras na magsumbong sa ibang tao, madadamay tayo. Kaya minarapat na lang ng kuya mong itikom ang bibig niya hanggang sa kamatayan niya. Pagsasalaysay ni Ate Elena. Dahil sa narinig, nabigla si Elmer. Hindi inakalang may ganun palang nilalang na namumugad sa parting yun. Maya-maya pa, sinabi ni Ate Elena na mabuti ay ligtas siyang nakauwi. Sobrang mapanganib ang lugar na napuntahan. Natahimik na lamang si Elmer at bumalik na sa pwesto para matulog. Sinubukan niyang sumilip sa bintana kung naroon pa ba ang matandang kuba. Nakita ni Elmer na wala na ito sa labasan. Tingin niya ay namamalikmata lamang kanina, kaya bumalik na sa pagkakatulog. Kinabukasan, hindi pa rin humuhupa ang ulan at malakas na hangin, kaya walang pasok si Elmer sa eskwelahan. Kita pa sa labas na maraming nagbabagsakang puno ng saging. Sa paglilibot ng tingin, nanlaki ang mga mata ni Elmer nang makita ang isang parte ng katawan sa sulok ng dahon ng saging. Ilang beses niyang kinusot ang mga mata kung totoo ba ang nakikita sa labas ng bintana. Pero talagang hindi nawawala sa paningin. Malaki ito at tila di galing sa hayop. Gusto niya sanang sabihin sa mga magulang, pero natutulog pa rin ang mga ito sa kanilang silid. Ganito sila kapag masama ang panahon. Lumalabas lang sa pagkainan. Matapos ay magkukulong muli sa kwarto. Kaya na mga sandaling yun, meron siyang naisip. Lalabas ito para tignan kung totoo ba ang nakikita. Kaso nga lang, noong naroon na ay bigla naman itong nawala. Malakas ang ulan ng oras na yun. Halos mawasak na ang payong na dala ni Elmer. Kaya dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay. Nabasa na rin ang suot kaya naligo siya sa banyo. Maraming pumapasok sa isipan ng mga sandaling yun. Baka namamalikmata siya. O hindi naman kaya baka totoo na ang nakikita. Matapos maligo, sumilip muli siya sa bintana pero wala na talaga ang nakakatakot na bagay sa labas. Makalipas ang isang oras, nagising na ang mga kasama sa tahanan. Kaya sabay-sabay na silang nag-almusal. Ang kwento ng ama, nabutas ang kanilang kisame. Maliit lamang ito kaya patak lamang ang tumutulo. Mamaya, kapag medyo humina na ang ulan,
Bibili ako sa tindahan ng pangtapal. Hindi ko nga alam kung paano nabutas eh. Dahil siguro sa buong magdamag-damag ulan. Nakapagtataka kasi, pulido naman ang yerong yon at bagong-bago pa. Wika ni Mang Puldo. Hindi kaya dahil yon sa malaking ibon kagabi? Hindi ba't meron tayong narinig na dumapo? Wika ng asawang si Aling Tessie. Anong ibig mong sabihin? Aswang yon? Nako, hindi totoo yon. Baka nga siguro sa malakas na ulan kaya nabutas. Tugon ni Mang Puldo. Ngunit napailing ang ina ni Elmer. Ang sabi nito, niloloko lamang niya ang sarili. Paanong mabubutas ang makapal na yero ng tubig? Sigurado ang ginang na aswang ang may gawa nito. Kung ako sa'yo, mamaya maglagay ka na rin ng proteksyon sa bubong. Nang sa ganon, hindi na tayo mabalikan. Malakas ang pang-amoy na mga yon dahil meron tayong buntis. Wika ni Aling Tessie, sabay tingin kay Elena. Kaya sinabi nito sa biyana na wag na siyang alalahanin at magdadasal na lamang sa oras na magparamdam ito. Kagabi nga po, sumakit bigla ang tiyan ko eh. Kaya nanalangin ako sa Diyos dahil alam kong merong nakaaligid sa labas. Sa awa naman ng Ama, makaraan ng kalahating oras, nawala na rin yung pagkirot ng tiyan ko. Wika ni Ate Elena. Kaya muling nagpaalala ang mga ito na bantayan ni Elmer ang hipag. At baka may kung ano na namang elemento ang naroroon. Siya nga pala, noon pa man, meron nang nagpaparamdam na ganitong uri ng nilalang sa babae. Kadalasan mga kaluskos ng yero. O hindi kaya naman pananakit lamang ng tiyan ang nararanasan ni Elena. Saksi doon si Elmer. Pero magmula nang mapuntahan ng kagubatan at maengkwentro ang isang matandang kuba, tila mas naging grabe ang pagpaparamdam ng nilalang. Napatunayan ito ng binata dahil kung ano-ano na ang nakikita kahit maliwanag pa lamang. Naisip tuloy ni Elmer na baka iisa lang yung aswang at yung nakatira sa kagubatan. Ayaw niya namang ipagtapat sa mga magulang na meron siyang nakaengkwentro sa takot na papagalitan at masisi sa nagaganap tuwing gabi. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa pagsapit ng dilim, maaga silang natulog dahil wala pa ring humpay ang pag-ulan. Tamang-tama ito dahil nakakaginhawa sa pakiramdam ang malamig na simoy ng hangin. Nang bigla na lamang magising si Elmer dahil sa kaluskos sa bubong. Nang tignan niya ang kisame, parang nayupi ang yero na tila merong nakasampang mabigat na bagay. Maya-maya pa, nakita niyang unti-unting nagkakabutas yung yero. Kasabay nito ang paglitaw ng isang mahabang sinulid sa maliit na butas. Nababalutan ito ng kung anong mamasa-masa at marahang bumababa. Natulala si Elmer. Tila nanigas ang mga pangasa na saksihan. Doon pa lamang rumihistro sa utak na dila pala ito ng isang aswang. Kung kailan malapit na kay Elena. Pinagpag niya ang takot at dali-daling bumangon sa kinahihigaan. Nagpunta sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Pagkabalik ni Elmer, tinagpas niya ang mahabang sinulid. Kaagad naman itong naputol at tila bulating nangingisay sa sahig. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng nilalang sa bubungan. Nangingibabaw ang boses nito. Mas malakas pa sa kulog at sa lakas ng ulan. Malalim ang boses at sadyang nakakapangilabot. Makaraan ito, meron siyang narinig na bagwis ng pakpak na papalayo sa lugar. Samantalang si Elena na mga sandaling yun, tila nananaginip ng masama.
Nakahawak ito sa tiyan at pati na rin sa leeg habang umuungol. Kaya't niyugyug ito ni Elmer para magising. Pagdilat ng mga mata nito ay kagad itong napasigaw. Nagkwento ito kay Elmer na merong aswang na sumasakal sa kanya habang dinudukot ang tiyan. Mukhang totoo nga po yung nasa panaginip nyo, ate. Ngayon lang, merong nagtangka sa inyo eh. Binutas yung bubong at merong bumababang sinulid. Kaya naputol ko. Tignan mo ate yung nasa sahig. Wika ni Elmer. Kaya't nang makita ng babae ang nakakatakot at duguang bagay na ito, bigla siyang nawala ng malay. Kagad namang pumasok ang ama't ina dahil sa narinig na komosyon. Nakwento niya sa mga ito ang nangyari kanina. Naniwala naman ang mga magulang. Lalo't may katibayan na meron siyang dila ng aswang na naputol. Isinilid ni Mang Puldo ang bagay na ito sa garapon. Samantalang si Aling Tessie naman, pinaypayan at ginising ang manugang. Sa awa ng Diyos ay nagising kagad ito. Naipagtapat na rin ni Elmer ang tungkol sa matandang kuba. Hindi naman siya pinagalitan ng mga magulang at sa halip, merong sinabi sa kanya ang ama. Bukas anak, kahit masama pa ang panahon, pupuntahan ko ang lola mo anak, doon sa kabilang bayan. Papupuntahin ko rin siya rito para personal na idulog ang mga nangyayari sa atin. Wika ni Mang Puldo. Dahil sa trahedyang yun, hindi na sila nakatulog at hinintay na lamang mag-umaga. Ayos na rin ang pakiramdam ng buntis, kaya kahit papano, nabawasan na ang kanilang inaalala. Kinabukasan, kahit medyo masama pa rin ang panahon, nagpunta si Mang Puldo sa ina. Siya nga pala, dating manggagamot ang lola ni Elmer. Sa katunayan sa pamamagitan ng pagiging albularya nito, dito sila noon tinaguyod na magkakapatid. Pero magmula ng magkaedad, tumigil na ang ina sa larangan. Pero kahit matagal na panahon na magmula nang huminto ito sa panggagamot, nagbabakasakali pa rin si Mang Puldo na matutulungan siya nito. Isang oras din ang tinagal bago niya nasama ang ina sa tahanan. Tinawas naman ang matanda sa Elena. Lumalabas na ito nga ang punteriya ng aswang. Ayon kay Manang Flor, yung aswang ay matagal nang hindi nakakatikim ng sanggol, kaya naging agresibo ito kay Elena. Dagdag pa ng matanda, pampalakas ng elemento ang sanggol na nasa sinapupunan ni Elena. Hindi lang ng kanilang katawan, pati na rin ang kanilang kakayanan sa pagbabago ng anyo. Nagalit pa ang matanda kung bakit ngayon lamang sila lumapit. Dapat ay noon pa, dahil kapamilya niya din naman ang babae. Asawa ito ng apo at kadugo nila ang dinadala ng buntis. Hindi niya hahayaang guluhin lamang sila ng nasabing aswang. Nagbigay ng proteksyon si Manang Flor kay Elena. Isang habak na tinatali sa bewang. Dapat ay wag niya itong aalisin hanggat hindi pa nailuluwal ang bata. Dahil sa oras na ginawa yon, manghihikayat lamang siya ng mas marami pang elemento tuwing kakagat ang dilim. Siya nga pala, yung dila ng aswang na isinilid ni Mang Puldo sa garapon. Nilagyan nito ng matanda ng maraming asin at ng langis na dinasalan. Inalayan pa ng orasyon at ritual. Isa yung pamamaraan upang mas lalong hindi na balikan ng nilalang. Inutusan naman si Mang Puldo na ibaon ang garapon sa lupa. Sa ilalim ng kanilang silong ito binaon. Nanatili si Manang Flor sa tahanan hanggang sa tuluyang nakapanganak si Elena. Nagsilang ito ng isang malusog na sanggol.
hindi na sila binalikan ng aswang kahit kailan. Ayon kay Manang Flor, ang ginawang ritual ay isang uri ng pananakot sa aswang. Ito ang dahilan kung bakit umiiwas na sa kanila ang matandang kuba. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.